Okay. Hello, magandang gabi po dito sa Cherry Hill, New Jersey. Magandang umaga sa Pilipinas. Magandang gabi, magandang hapon sa iba't ibang panig ng mundo. So, nandito na po tayo sa bahay ko, dito sa Cherry Hill, New Jersey. Dumating kami sa airport sa John F. Kennedy sa New York kahapon ng alas 8:30 nung nakalabas na kami sa immigration. So, gusto ko lang ikwento sandali ha. Ito yung mga nakita ko na pagbabago mula nung nagpalit ang presidente natin dito sa Amerika. Kasi nga, hindi naman lingid sa kaalaman na nasa news lahat po yan, na marami ang mga tinanggal na empleyado ng flight aviation or yung FAA, Flight Aviation Agency yata ang correct meaning ng FAA. At dahil doon, kumonte na ang mga nagtatrabaho sa mga airports dito sa US. At okay, so parang pinakiramdaman ko, hindi ko lang alam kung the same ang experience ng mga iba sa inyo. Please comment below if you have the same experience or kumbaga circumstance lang o nagkataon lang na gano'n ang nangyari. For the first time po kasi nakailang uwi na rin ako sa Pilipinas at for the first time nung kagabi, ang tagal namin, nandun na kami sa airport pero ang tagal namin na nasa ere. Ang tagal namin siguro mga half an hour kami doon na naghintay na nasa ere na gano'n. Or wala naman siguro, mga exaggeration lang ako. Mga 20 minutes, ganon. Basta hindi naman lalampas ng half an hour. Tapos, nung nag-land na kami, ang tagal na naman naming naghintay sa ground bago kami pumunta kung saan kami lalabas. Mag-diplane. So, ang tagal na naman. Tagal. So, nakarating kami before 6 nakarating kami ng 6 o'clock sa ere ng airport. By the time na lumabas na kami ng aeroplano, it was already past 7. So, 1 hour, no? Na-delay kami na makalabas ng aeroplano. Sandali lang ha, tignan ko lang yung electric bill na dumating. Baliktad pa yung pagka-picture. So, anyway, 5,000. Hindi masama. So, ang nangyari, immigration. So, pagpasok mo ng immigration, the last year na April na umuwi ako sa Pilipinas ng March, bumalik ako ng April, walang tanong-tanong. Ang tanong lang ng officer, ng immigration officer is, anong mga dala mo galing ng Pilipinas? Yun lang, one question. Sabi ko, junk foods. And then sabi sa akin, okay, you're good to go. This time, napakarami pong tanong ang immigration. Ano ang mga dala mo? May dala ba kayong alcohol? Anong trabaho mo? Ang dami pong mga questions. So, to think na US passport ka, pero ilang weeks kang wala dito, ganon. Ang dami pong tanong. Kaya, yun ang pagbabago na nakita ko. Again, like I said, hindi ko alam kung isa lang itong nagkataon or ganun na ngayon ang patakaran or ang sistema. So, hindi ko po alam. So, hopefully, yung mga nanonood na kababalik lang po galing Pilipinas, kung pwede kayong mag-comment kung ano ang experience ninyo ngayon during the time na nag-Trump administration na, tignan natin kung ano naman ang naging experience ninyo. Okay. Sa lahat din po ng nagtatanong, ako talagang sa totoo lang, ako nag-worried ako. Kasi dati-dati, pag umuwi ako galing Pilipinas, nagdadala po ako ng bagnet, nagdadala ako ng langganisa. Do yung langganisa, niluluto ko na, ganon, luto na yon na dinadala ko sa dito. Wala akong mga naging problema in the past. So ngayon, dahil may umuwi kaming kamag-anak, umuwi ng Canada, dumaan siya ng Hawaii, tinanggal yung mga meat products sa kanyang luggage. Even yung chicharon lang tinanggal.
So, medyo na nag-alala, what you call this one, nag-alanganin ako. Kaya, hindi ako nag-uwi ng marami this time. Though, mga chichirya yan, chichirya, mga dinala namin, mga kalamay, mga pichi-pichi, mga bibingka, wala pong naging problema sa mga yon. Actually, nagdala rin kami ng, what you call this, Alfonso, what you call this, wala naman pong naging problema. At bumili ako sa airport para lang gusto kong itry ng isang bag ng chicharon na made, yung ano tawag doon? What you use, nasasaw sa suka? Yeah, chicharon nga. Chicharong baboy. Yun. Trinay ko kung mangyayari din yung nangyari sa kamag-anak ko na dumaong sa stopover sa connecting flight sa Hawaii. At hindi naman po. So, nakalusot naman siya. Again, hopefully, yung mga naka-experience is please comment below. Nang sa ganun is mabigyan ng warning or mabigyan ng abiso or further information ang mga kababayan natin na bumabalik po dito sa Amerika. So, yun po. Wala namang naging problema kung anong laman ng mga luggage namin. Yung nga lang kasi, sabi nga nila, parang sayang kasi ako, isang luggage na lang yung dinala ko pabalik ng US at yun na yung mga pasalubong na lang para sa mga kaibigan, para sa mga kamag-anak dito. At hindi na ako nagdala ng mga damit ko. Kasi yung mga damit ko na inuwi sa Pilipinas, mga pang summer, hindi naman po summer dito. So, meron pa rin tayong mga damit dito, kaya hindi na ako nagdala. Kaya yung dala lang ng maleta kong pabalik is yun na lang, what you call this, pasalubong. So, magandang, at wala kaming hand carry. Kumbaga yung personal bag lang. Isa yun na magandang gawin natin na yung may mga bahay sa Pilipinas. At mag-iwan na kayo ng mga damit ninyo doon para hindi na kayo sayang yung laman ng bag ninyo or maleta ninyo kung magba-back and forth pa yung mga damit na dinadala. So, ako nagdala lang ako sa personal bag ko ng extra underwear, but that's about it. Kaya yung maleta ko, laman, puro pasalubong na pang dito. Yun. At, yun nga po. At, ang isa sa nagpa-shock sa akin na pagdating ko ng airport ng New York, nakita ko yung message ng dating naunang foreman na gumawa sa bahay ko. At hindi ko po sasabihin pa rin ang pangalan niya dahil ayaw kong mawalan ng trabaho ng dahil sa akin. Meron akong na-receive na message sa Messenger at sabi niya, merong picture doon, and then sabi niya, picture namin ng asawa ko, sabi niya na sana tamaan kayo ng kidlat, hindi nga kayo nagpapasahod ng tama, and then minura ko. Okay. Eto, mula nang blinablog ko, ang nangyari sa bahay ko, kahit nakita ninyo na hindi ako nag-mention ng pangalan, dahil kahit papaano, ayaw kong masira ang hanap buhay ng mga taong ito na gumawa sa bahay ko. Dahil hindi ko lahat isinisisi yung paggawa ng bahay ko na mali-mali sa kanila, kung hindi doon din sa nagbabantay. Kasi kung yung taong nagbabantay, binantayan, hindi naman siguro naging sobrang ganon ang nangyari. At to the point na gumastos ako ng napakalaki. Marami sa inyong nagtatanong anong pangalan ng kontraktor, anong pangalan ng mga naunang nagtatrabaho sa iyo, pero ni minsan hindi niyo ako narinig na sinabi ko. Pero ngayon po magsasalita ako at magsasalita ako minsan lang tungkol sa bagay na to. Dahil binantaan mo ako, ito sasabihin ko sa iyo ang totoo. Na sinabi mong hindi ako nagpapasahod ng tama,
Hindi po yun totoo. Kasi, nung ikaw na foreman na nagtatrabaho ka nung una, nagtatrabaho ka under the firm ng engineering firm na kilala mo na si Eric as the engineer. Ibinibigay ko kung ano yung hinihingi ng engineer na accomplishment report. Yun ang tawag niya, accomplishment report, at kung ano ang hinihingi niyang amount, ibinibigay ko yon. Hindi bumaba sa 40,000 weekly hanggang umabot pa ng 58,000 weekly ang ibinibigay ko nung ikaw ay nasa under the engineer at yung bahay ko is under the engineering firm. Every week po yan. So, kung magkano yung sinasahod sa'yo, pinasahod sa'yo ng engineer na yon na sa kanya ka nagwo-work, wala na po akong kinalaman doon kasi ibinibigay ko yung hinihingi niya. Okay. And then, nung nag-stop ako at tumigil muna at nag-resume ako, ang usapan namin ng tagabantay ng aking project manager is bayaran ng foreman ng 1,200 pesos, which is way more than kung ano ang regular na bayad dyan sa probinsya. At ang mga labor, ibinabayaran ko ng 700 pesos every day na ang regular na labor fee ng mga tao sa probinsya ay 450, 500 to 550. Pero sa amin, 500 ang binibigay doon. Binabayaran ko ang mga labor ng 700 pesos every day. So, hindi pwedeng hindi ako nagpasweldo ng tama. Pangatlo, may mga resibo po ako na pinapadala ko ng every week sa tao na nagpapasahod sa inyo ng $1,500 to $2,000 every week. Linggo-linggo po yan hanggang pinatigil ko ang work. So, merong isang week na hindi ako nakapagpadala kasi ako'y nasa hospital pero immediately naibigay po yon. Kaya huwag niyong sabihin na hindi ako nagpasahod ng tama kasi ang pasahod ko po ay mas malaki pa sa mga regular na pasahod. Huwag niyo po akong tinatakot dahil kahit po saan yung makarating, ako po ay nasa tama. Pangapat, tinignan po ng isang architect at isang engineer, isang civil engineer, isang electrical engineer, tatlong engineer, isang electrical engineer at isang architect ang bahay ko po. Ha? So, ang sabi ng architect, dapat tapos na ang bahay ko ng 3.5 million. Tapos na. Interior, exterior, mga items sa loob ng bahay, dapat tapos ng 3.5 million. Chinek ng electrical engineer ang mga abang. Maraming comments ang electrical engineer. At ano po yun ha? Electrical engineer po yon ng Luelco, ang La Union Electric Company. Tinignan ng isang civil engineer ang structure po ng bahay. Hindi po tama ang mga sukat. Hindi po ako nagsasabi nun ha. Kasi pinatignan ko po yan sa mga professionals. At according to this professional engineer naman, na civil engineer, is maximum of 5 million tapos na dapat ang bahay ko. So, umabot tayo ng mahigit 7 million, nasa 7.5 to 7.7 na po tayo. Lahat ng mga perang na ipadala ko mula umpisa hanggang sa mga ginawa ko na, kumpleto po ako sa resibo na ginawa ko. Ang mga hindi ko natanggap is yung mga resibo ng mga ipinadala ko kung saan napunta, yun ang mga hindi ko natanggap. At kumpleto ako ng amount ng mga pera na pinadala ko kasi nasa website po yan ng Western Union at Zoom.com. At iisang tao ang tumatanggap ng mga padala na yon. So, hanggang ngayon, hindi ko pa rin binabanggit ang mga pangalan nyo na nag-work kasi I have been giving you the benefit of the doubt na siguro naman kung nabantayan kayo, hindi ganun ang nangyari. Yun ang isip ko. No? Kaya ayaw ko pa rin banggitin ng mga pangalan nyo, maraming humihingi ng mga pangalan ninyo, hindi ko sinabi. Wala akong pinagsasabihan, liban sa amin, sa taga-baryo namin, dahil nakita kayo
at kilala kayo. But aside from that, hindi ko binabanggit ang mga pangalan nyo sa social media. Kaya po, kung may problema kayo sa pasahod, hindi ako ang singilin ninyo yung engineer na unang nagpasahod sa inyo. At pangalawa, yung project manager dahil natanggap po niya lahat, sobra-sobra ang mga perang ipinadala ko. Kaya, huwag ako ang pagsasalitaan nyo ng masama at huwag ako ang isinusumpa nyo dahil lahat ng kabutihan binigay ko sa inyo. Ang mga bigas, binibigay ko yan. Ang mga pang-ulam, binigay ko yan. Lately na lang na sinabi ko dahil sobrang gastos, sinabi ko sa project manager, dahan-dahan na sa pagbibigay ng pang-ulam. Pero diretso pa rin ang pangbigas. Kaya, wag po ako ang ganyanin ninyo. Dapat po, mag-sorry kayo sa akin. Hindi yung ako ang pinagsasalita nyo ng masama. Wag pong ganon. Wag po. Okay po?